Tiniyak naman po ng Department of Trade and Industry o DTI na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang April 16. Tiniyak nga po ng DTI na hindi magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakipagkita nga daw po ang DTI sa mga manufacturer at retailer para masiguro na may sapat na supply at inventory. Makatutulong ito para maiwasan po ang price adjustment sa ngayon. Nilinaw po ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi lahat ng produkto ay sakop po ng listahan kaya posible pa rin gumalaw ang presyo ng ibang produkto. Okay, kanina sa interview ng mga kapatid natin na sina Arnold Ray, si Kuya Popoy, tsaka si Ruth Cabal, actually hindi interview sa isa sa mga news items nila, sa isa sa mga balita, kung saan napapakinggan ko yung sinasabi kung ano yung magtataas. Di ba kasama yung noodles? Hindi ba kasama sa basic commodities ang noodles? Hindi ba madalas yun ang ulam pagka talagang gipit na gipit? Oo. So Pantawid kasama siya gutom. Kasama siya sa magtataas ang presyo. Yung sabon at toothpaste, hindi daw pangunahin. Pero magtataas din ba yan? Yun nga yung kailangan nating malinaw. Ano-ano mga produkto ba ito? Pero kasi kapag yun sa basic commodities, yung listahan kasi ng DTI, may mga brands. Oo. So baka yung sinasabi ng DTI, yung mga brands ng particular basic commodities na included dun sa kanilang listahan, baka yun yung nakapako yung presyo. Oo. Pero baka yung iba, syempre, pwedeng tumaas. Oo. At saka hindi, ito nga ang malinaw. Ito po ang malinaw mga kapatid ha. Ang sinabi sa amin last time ni Sir Steven Kua, meron ng mga magtataas bago pa yung April. Pero pili lang naman. Piling items lang. Hindi naman lahat sabay-sabay. Pero ang sure, yung nangyari pong meeting is pakiusap lamang. Diba? Pakiusap lang yun, hindi ka siguraduhan, nakakayaning wag magtaas. Yan, Yun ang kasi- sinabi niya. Sabi ko kasi, sir, may sinasabi sila na may price freeze na daw for the Wala. item. Sabi ni Sir Steven, no, walang ganon. Yeah. Walang price freeze, pakiusap lang ito. So, ibig sabihin, pag sinabing pakiusap, ang magdedesisyon pa rin in the end are the manufacturers, Yun. retailers, yung mga parte po ng supermarket, sila pa rin. Correct. At saka tandaan natin energy emergency. Hindi ko alam kung kasama yung price cap for basic commodities kapag energy emergency. Yun yung kailangan na maging malinaw eh. Di ba? Tama. Malacanang. So ngayon, ano na naman ang gagawin natin? Di syempre, matututo na naman po tayo mamaluktot. Pang ilang Aray. baluktot na ba to, Tita Mase? Napakaikli na talaga ng kumot natin. Totoo. Pang ilang tao na ba yung pang isang kumot? Ay, nako mga kapatid, bukod sa mga pagkain, posible ring sumirit ng hanggang 1,500 pesos ang kada tangke ng LPG. 90% daw kasi ng LPG sa Asia ay nanggagaling sa Middle East. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. Yan po ang tinig ni LPGMA founder and President Arnel T. Bago yan, una ring inanunsyo ang 330 pesos na taas presyo sa kada regular na 11 kilo na tangke ng LPG. Pero uutay-utayin ito. 20 pesos per kilo ang itataas sa LPG. Katumbas yan ng 220 pesos na tangke. At pagsapit ng auno ng Abril, may karagdagang 10 pesos per kilo increase o 110 pesos per 11 kilos. Oo, dapat Aray yan. ko. Dapat yan April 1. Pero ito, may mga nagko-comment as early as now, sa Quezon City daw po, 1,580 na ang bilihan. Ay, ala. Ang taas naman Ang po. mahal. agad. Ang Mag-uling sakit na sa lang ulo. tayo. Oo, paano ba? Kakain ba tayo ng raw na lang? Huwag na nating lutuin. Ang aray ko huling bili naman. namin, bili namin, that was last month, 980 pesos eh. O kasi tinatago namin yung mga resibo niyan. Yung Oo. 11 kilos Yung ito. 11 kilos to. So, magkano na ngayon? Dati daw yung nagtitinda kayo nito, 125 pesos per tank lang? Anong taon yan, Erwin Ocanya? Nakakaloka. Parang ako ang inabutan ko mga 400 pesos. Grade school yata or high school, 400, ganyan, 400 pesos. Pero nito nga, last month po, 980 pesos doon sa amin, sa May Norte. Sa inyo ba? Hindi ko alam kung Uy, magkano taray na ngayon. naman. Hindi. Gusto ang ko yung tagal- hindi nag-check si No, Tita no, no. Mase. Ang tagal na kasi namin hindi, Ayun. napapahaba namin ang LPG namin kasi usually once a week lang ako nagluluto. Dire-diretso na para hindi Pagka magastos. weekend lang ako nagluluto, pang isang lingguhan na yun, init-init na lang. Yun ang maganda Ganun doon. ang ginagawa ko, so medyo napapahaba namin. Pero feeling ko malapit na akong bumili. Oh, so ito Parang mga paubos kapatid, na rin kami siya. po, kayo po mga kapatid sa mga lugar ninyo, may nagsusumbong dito sa QC 1580 na daw po ang 11 tank ng LPG. Sa inyo
inyo po mga lugar, pwede kayong magbigay sa amin ng mensahe, mapa sa comment section man po yan, or private message kung magkano na po ang presyo ng LPG sa inyong mga lugar. Kasi supposedly dapat ito nga April 1 pa. April 1 pa dapat yung taas presyo. Pero sige, tulungan tayo Sa saan ba Wednesday merong na yun mura. eh. Oo. Yun na nga, ito na rin naman yun. Ayun na yun eh. Oo, saan daw ang SM daw, saan daw ang mura? Magtulungan tayo kung saan may mura pa. Kaya lang ang problema dyan, kung yung mura malayo sa'yo, Ganun babiyahe din. ka. Babiyahe ka Gastos rin din. eh. Ay, Oo, naku. babiyahe ka. O, ito na mga kapatid, wala na talagang mura sa panahon ngayon. Sa mga kapatid po natin, posibleng malaking tama ang abutin ng ekonomiya po ng bansa. Dahil pa rin po sa patuloy na sigalo, dyan po yan sa Middle East. Ayon nga po mga kapatid, sa Asian Development Bank, pinakamalaki ang negatibong epekto sa Southeast Asia kung magtatagal pa po ang krisis. Tinataya po na bababa ang economic growth ng rehiyon ng mahigit 2% sa mga susunod na taon. Dahil pa rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis, ang gulo ng supply chain at ang paghina pa rin po ng kalakalan. Maapektuhan din ang turismo at padala po ng mga OFW na mahalaga sa ekonomiya ng ating bansa. Pinayuhan po ng ADB ang mga nasa gobyerno na tulungan ng mahihirap at panatilihing matatag ang presyo at maging ang ekonomiya ng ating bansa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.